Itin, magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Ang bawat dakilang saserdote, pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, di lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang naganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ititiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang natatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuutan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala ring namang nagsisilid ng bagong alak at lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig
na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong susuriin, papaano tayo nag-aral, ito'y ating masusuma sa mga tanong na pamamaraan ng pagtuturo sa atin. Nung tayo'y nasa elementarya, ang pinakabuod na nais sagutin ay ang tanong na ano? Ano ito? Kaya nung bata tayo, nung nagsisimula tayo mag-aral, itinuturo sa atin ng mga guro ano ang kulay, anong hayop ito, anong prutas ito, anong bagay ito. Kinikilala natin dahil nga wala pa tayong masyadong alam. Kaya't ang pinakabuod na tanong nung una tayong nag-aaral ay ano? Nung tayo'y dumako na sa high school, ang tanong naman na nais talastasin at sagutin ay papaano. Kaya't mapapansin po ninyo, madalas na yung mga experiment natin. Di ko na ho alam kung anong tawag sa mga subject ngayon, pero dati ay yung practical arts. Kaya tuturuan ng magluto, manahi, gumawa ng mga bagay-bagay, magkarpentero, magpinta, magsulsi. Kaya't ang tanong na nais sagutin ay papaano? Dahil nga may alam na tayo kung ano ang mga bagay-bagay, ngayon naman ang dapat nating alamin ay papaano. Papaano gawin lalo na ang mga ibang bagay. Pagdating natin sa kolehiyo, at ito'y dapat patuloy pa rin hanggang ngayon, kung ang dating tanong ay ano, papaano, ngayon naman ang tanong na dapat nating tutukan ay bakit? Dahil mahalaga, alam natin ang dahilan ng mga bagay-bagay sa buhay. Kaya tinuturuan tayo ng ating mga guro na maging mapanuri, na magnilay, talastasin, dalisayin, upang maging tama ang ating pagpili. Bakit? Ito rin ang paanyaya sa atin ngayon ni Jesus Nazareno. Kaya't nung may lumapit sa kanyang tao, bakit po? Bakit po ang mga alagad ninyo hindi nag-aayuno, samantalang kay Juan Bautista ay nag-aayuno? At ipinaliwanag ni Jesus Nazareno, kapag kasama mo, at ang ginamit niyang konteksto ay kasalan, kapag wala pa raw yung ikakasal, wala munang kakain. Mas malalim po yun sa konteksto ng mga Hudyo. Talagang nag-aantay sila. Sa atin ngayon, minsan nauuna pa tayo sa handaan. Minsan nga hindi na pupunta sa simbahan. Yung binyagan at kasalan, ang punta na lang sa reception. May dala pang Tupperware. Magbabalot na. Pero ang nais ipakita ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, siya ang dahilan ng lahat. Magayuno man o hindi, ang mahalaga, alam mo kung bakit. Nag-aayuno dahil siya pa rin ang dahilan. Hindi nag-aayuno dahil siya pa rin ang dahilan. Kaya nga't mga kapatid, ito yung magandang hamon sa atin. Bakit tayo nandito sa Quiapo ngayon? Bakit maraming dumadayo sa atin ngayon? Bakit maraming deboto, lalo na tuwing Biyernes at Linggo? Ang tanong, si Jesus Nazareno ba talagang dahilan? O baka
yung hinihingi natin. O baka kasi meron kang gustong samahan, lalo na yung mga nanliligaw, sasamahan ko siya kasi pag di niya ako sinamahan, minus pogi points sa akin. Papakita ko sa kanya, deboto din kunwari ako para mapalapit ako sa kanya. Kaya ba tayo nandito? Dahil gusto natin sabihin, siya ang tunay na makabubusog. Siya ang tunay na makapapatid ng uhaw ko. Siya ang tunay na sagot na hinahanap ko sa buhay. Maaari ba nating sabihin ngayon sa Pong Nazareno, kahit hindi nyo ibigay sa akin yung hinihiling ko, basta kasama ko po kayo, masaya na po ako. Kaya nating sabihin sa Kanya yon. Kahit hindi nyo agad ipagkaloob yung hinihiling ko, basta nandyan kayo lagi sa akin, okay na ho ako. Kasi ang tunay na dahilan ay kayo po. Kaya tayo nandito sapagkat siya ang nag-aalay ng lahat sa Ama. Kaya nga't narinig natin sa unang pagbasa, siya ang dakilang saserdote. Siya ang tunay na kataas-taasang pari. At lagi nating ginagamit ang pagkakataong ito. Kaya ang tawag din natin sa Kanya, Nuestro Padre Jesus Nazareno, siya rin ang ating kataas-taasang pari. Sapagkat siya lang po ang makapagdadala ng mga dasal natin sa Diyos Ama sa langit. Wala nang iba. Maging ang mahal na Birhen, maging si San Jose, maging sino mang santo, Padre Pio, hanggang silang lahat, dadalin lang nila kay Jesus Nazareno ang dasal. Sapagkat ang tanging makapagdadala lamang, ang tanging tagapag-alay lamang, sapagkat siya ang dakilang saserdote, si Padre Jesus Nazareno. Kaya't mga kapatid sa misang ito yung patuloy nating ipagdasal. Sa buhay ng tao, napakahalaga lagi na sinasagot natin ang tanong, bakit? Bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Kaya raw tayo nagkakaproblema, kaya raw nagkakagulo ang buhay natin, kaya nalilito tayo, nababurn out tayo, nakakaligtaan natin yung tanong na yan. Bakit? Hindi lang sa buhay pananampalataya, kundi sa pang-araw-araw nating buhay, huwag natin kaligtaan, tanungin, bakit? Bakit natin ginagawa ito? At sana sa bandang huli, ang pinakasagot sa lahat ng mga bakit na tanong sa buhay natin ay walang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno, sapagkat siya ang sagot sa lahat ng tanong sa buhay. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating tugon, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at paghuhukom sa lipunan,
Naway lagi nilang ilagay ang pangkahalatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan na mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama namin sa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y uwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating kataas-taasang pari, ang ating tagapagligtas. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu na iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po kay Father Elmer Villamayor. Galing pa po siya sa Cabanatuan City. Siyang Parish Priest ng St. Joseph, the husband of Mary Parish, kung saan meron din pong imahe ng Pong Nazareno na galing sa atin sa Quiapo. Salamat, Father Elmer, sa iyong pagpunta. Palapakan natin si Father. At hangad natin na lalong lumago ang debosyon sa Pong Nazareno at higit sa lahat, gaya ng narinig natin, mapagtanto natin na siya ang dahilan ng lahat sa buhay natin. Salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations. Salamat po sa inyong pagtulong sa pagbili lang ng imahe, ng medalyon. Unti-unti nating at sana matapos ang iba pang gawain, lalo na ang pag-ayos sa kuryente ng ating simbahan para maging ligtas. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Nagkaroon po ng sunog sa Sampaloc, sa Santa Mesa at sa iba pa rin ng lugar. Ang simbahan ng Quiapo ay isa sa mga unang tumutugon sa ating mga kapatid. At kahit wala hong sakuna, regular po tayong tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Mahalaga na malaman natin
bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay sa buhay. At ang pinakamahalagang sagot sa lahat ng dahilan natin, sana ay si Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasampa ka namin, pinipintumo ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.